Minsan ang tunay na panganib ay hindi nanggagaling sa labas ng bahay. Minsan, ito ay matagal nang nakabaon sa mismong lupa na iyong tinatapakan. At kapag dumating ang gabing kailangan na nitong gumising, wala ka nang magagawa kung hindi makinig sa kaluskos ng mga sanga sa dilim. Sa isang liblib na baryo, sa gitna ng kabundukan, may mga kwentong hindi isinusulat sa mga aklat. Mga kwentong ipinapasa lamang sa mga bulong. Mga kwentong hindi binabanggit sa tanghali. At mga pangalang hindi dapat sambitin pagsapit ng hating gabi. Sa baryong iyon, kakaunti lamang ang ilaw tuwing gabi. May gasera, buwan, at paminsan-minsan manakanganak ang kidlat. Doon nakatira ang pamilya ni Lola Nelia. Isang payak na tahanan na yari sa kawayan at lumang kahoy. Napakatahimik ng lugar. Ngunit ayon sa mga matatanda, ang katahimikan daw sa baryong iyon ay hindi tanda ng kapayapaan. Kung hindi, tanda ito ng isang babala. Lalo na kapag sabay-sabay tumitigil ang kuliglig. At kapag sabay-sabay ding tumatahimik ang mga aso. Kapag naririnig mo na tila gasgas na mahabang kuko sa bubungan, may isang gintong panuntunan ang mga matatanda doon. Paulit-ulit ay yung sinasabi nila Lolo Simon at Lolo Pedring sa mga bata. Huwag kayong titingala. Kahit ano pa ang marinig mo sa babang. Kahit may marinig kayong yabang o kaya mga ungol. Kahit may tumawag sa pangalan mo, ay huwag na huwag kang titingala. Ngunit gaya ng karamihan, hindi lahat naniniwala. Hanggang sa dumating ang gabing nagbago sa lahat. Isang malamig na gabi ng Honyo. Abala si Lola Nelia sa kusina. Nagpapakulo siya ng sabaw habang ang ilan sa pamilya ay naghahanda ng hapagkainan. Napakatahimik na mga sandaling iyon. Napansin ni Lola Nelia na wala ang karaniwang tunog sa paligid. Ang mga huni ng kuliglig ay wala. Kahit ang mga tahol ng aso ay hindi mo maririnig. Maging ang ihip ng hangin ay tumigil. Tila ba ang buong baryo ay tumigil sa panahon. At pagkatapos, nagsimulang manginig ang apoy ng gasera. Hindi ito normal na paggalaw ng apoy. Parang may humihinga sa tabi nito. Ang maliit na apoy ay biglang yumuko. Sumayaw. At tila ba gustong mamatay. Napatingin si Lola Nelia sa kisame. Doon, nakita niya sa pagitan ng kawayan na may tumutulog. Isang patak. Sumunod pa. Napakaitim ng patak. Malapot. At may amoy na parang nabubulok na laman. Hindi iyon ulan. Hindi rin iyon putik. At lalong hindi iyon tubig. Nanghina ang tuhod ni Lola Nelia. Dahil kilala niya ang likidong iyon. Laway iyon ng balbal. Napaatras si Aling Nelia at nabitawan ng sandok. Wala ni isa sa pamilya ang nagsalita. Dahil sa parehong sandali, may narinig silang dahang-dahang gasgas sa bubong.
Parang may kumakaluskos na kuko sa yero. At parang may umiikot sa itaas ng bubong. Isa sa mga apo ang napatingala. Ngunit agad siyang hinila ng isang binata. Si Elias. Ang panganay na apo ni Lola Nelia. Tahimik lang itong si Elias sa baryo. Hindi pala salita at hindi rin pala kaibigan. Subalit may kakaiba sa binatang ito. Dahil mula pa pagkabata, ay siya na ang piniling tagapagmana ng lihim na karunungan ng kanilang angkan. Karunungang hindi tunuturo sa paaralan. Hindi ito mababasa sa libro. At hindi rin ito pinapaniwalaan ng mga modernong tao. Mabagal na tumayo si Elias. Walang mababanaag na takot sa kanyang mukha. Ngunit matalim ang tingin nito. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa at hinawakan ang agimat na minana pa raw niya sa kanyang ninuno. Biglang lumamig ang buong bahay. At doon nagsalita si Elias. Dumating na siya. Ang hinihintay natin. Walang umiimik na mga sandaling iyon. Lumapit siya sa pinto. Binuksan iyon ng dahan-dahan. Habang ang pamilya ay nananatiling nakapako sa loob. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ng kakaibang dilim. Walang buwan at wala rin bituin ang mga sandaling iyon. Parang nilamo ng ulap ang langit. Sa bakuran ay nakatayo ang lumang punong mangga. Punong matagal nang sinasabing huwag gagalawin. Punong hindi namumunga. Punong hindi pinamumagaran ng mga ibon. At sa itaas, may dalawang matang namumula. Dahan-dahang bumaba ang nilalang. Napakahaba ng braso nito. May payat na pangangatawan. Baliktad ang mga tuhod. At ang mga kuko nito ay singtalas ng karib. Ngumiti ang nilalang. At kita ang mga ngipin na parang sa bangkay. Ang balbal. Ngunit hindi ito umaatake. Sa halip, nakatitig lamang ito sa lupa. Sa mismong ilalim ng puno ng mangga. At napansin iyon ni Elias. At doon niya naalala ang babala ng kanyang yumaong lolo. Kapag bumalik ang bantay, ibig sabihin, handa nang gumising ang nakabaon. Lumuhod si Elias sa lupa at hinipo ang damo. Naramdaman niya na may kahoy sa ilalim. Mabilis niyang kinuha ang pala, habang ang balbal ay paikot-ikot lamang sa puno ng mangga. Hindi umaatake. Para bang nagbabantay ito. Bawat hukay ni Elias ay kasabay ng paglakas ng ihip ng hangin. Pagkalampag ng mga bintana at pag-iyak ng mga aso sa malayo. Ilang sandali pa ang lumipas. Tumama ang pala sa matigas na bagay. Isang lumang kabaong. Nakabaon ito mismo sa bakuran. Nanginig si Lola Nelia nang makita ayon mula sa bintana. Dahil noon lamang niya naalala ang sekreto ng kanilang angkan. Maraming dekada na ang nakalipas. May isang babae sa pamilya nila na nasapian ng matinding kasamaan. Hindi ito mapatay-patay. Hindi din mapalayas. At hindi mapigil sa sobrang lakas. Kaya't ikinulong siya sa kabaong ng buhay. At ibinaon sa ilalim ng puno ng mangga. At binalutan ito ng dasal. Habang ang balbal, hindi pala ito ang halimaw na gustong pumatay. Ito ang itinakdang tagapagbantay. Upang walang makahukay sa tinatagong lihim. Tagapagbantay upang walang magpalaya. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa paglipas ng panahon, nabasag ang selyo.
Unti-unting bumukas ang takip ng kabaong. Mula rito ay lumabas ang malamig na usok. Kasunod ang kamay na sobrang putla, mahahabang daliri, at kuko na kulay itim. Napaatras si Elias. Sumigaw si Lola Nelia. At ang balbal ay napaungol. Unang beses na umatungal. Hindi sa galit, kundi sa takot sa nilalang. Mula sa kabaong ay bumangon ang babae. May mahaba itong buhok. Lubog ang mga mata. At nakangiting parang kilala sila lahat. Tumingin ito kay Elias at bumulong. Apo! Nayanig ang buong bakuran. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa baryo. Nagsigawan ang mga kapitbahay. Nagkagulo ang mga aso. At nagsimulang humakbang ang babae palabas ng hukay. Ngunit humarang ang balbal. Nagharap ang dalawang nilalang. Isa ang bantay. Isa ang nakakulong. At sa gitna nila, ang pamilyang may kasalanan sa lahat. Ipinikit ni Elias ang kanyang mga mata at hinigpitan ang hawak sa agimat. Inusal niya ang dasal na itinuro ng kanyang lolo. Unti-unting uminit ang agimat. Nagliliyab ito sa kanyang palad. Pagdilat niya, itinapat iyon sa babae. Napaatras ang nilalang. Sumigaw sa galit. At sa isang iglap, sinunggaban ito ng balbal at ibinalik sa hukay. Naglaban ang dalawang nilalang sa loob ng lupa. Kasunod, ang malakas na pagyanig. Pagputok ng ugat ng puno. At isang sigaw na naririnig sa buong baryo. Pagkaraan ng ilang segundo, natahimik ang lahat. Nang silipin nila ang hukay, wala na ang kabaong. Wala na rin ang nilalang na babae. At wala na rin ang balbal. Ang natira na lamang ay ang malalim na butas at ang lumang agimat ni Elias na nahati sa dalawa. Kinabukasan, pinutol nila ang puno ng mangga. Sinemento ang bakuran. At walang sino man ang muling nagsalita tungkol sa mga nangyari. Ngunit ayon kay Lola Nelia, tuwing hating gabi, may naririnig pa rin silang mahinang gasgas sa bubong. At minsan, kapag napapadaan siya sa dating hukay, ay tila may bumubulong mula sa ilalim ng lupa. Kaya kung sakaling makarating ka sa baryong iyon, at anyayahan kang tumuloy sa gabi, makinig kang mabuti. Kapag tumahimik ang paligid, at kapag nawala na ang mga tahol ng aso, kapag may naririnig kang kuko sa itaas ng bubong, ano man ang mangyari, huwag kang titingala. Okay, mga kanoktis, isa na namang magandang kwento ang ating napakinggan ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, and comment na din po kayo para maging buhay ang ating channel. So, ang kwentong ito pala ay isang twist, ano? Akala ng karamihan yung balbal yung nilalang na namimirwisyo. Yung pala tagapagbantay siya ng isa pang mas delikadong nilalang na nakabaon dun sa lupa. So minsan wag nating husgahan yung pagkatao sa nakikita natin sa panlabas na anyo. So yun lang po at maraming pong salamat sa inyong suporta. Ako po muli si Noctis PH. Hanggang sa muli, God bless and goodbye.